Sa buhay, kailangan mo ng karamay. Kausap, magpapayo sa'yo tuwing gulong-gulo ang isip mo at mundo. Yung pwede mong sandalan, yung pwedeng magbigay ng lilong habang malakas pa ang ulan. Andito na siya. Oo, andito na. Tawag ka lang. Tumawag ka na sa nag-iisang tito sa balat ng popo. Si Tito, Tito, si Tito Pabs. Ayun. Ma'am Merly, thank you po sa kind words niyo po. And thank you syempre din for staying po dito sa aming live session for tonight. Ayan, 'di ba? Tsaka syempre shoutout po sa Boss Agency, yung mga anak sa popo rin ni Mami Merly. Mga tropa natin yung mga yan ha. Oo. Yes. Mga kapopo, 'di ba? Kasanggang tunay. Alright. Kapamilya, kabarkada. Yes. Kapuso. Lahat na andun. Kapuso, kapatid. Okay, so Puso tayo. ayun. So ito po second story for tonight po ay sinend sa atin ni Ana. Ito po ay sinend through kwentongtito@yahoo.com. And the story goes like this. Hi Tito Pabs, I am Ana. I have been dedicated to my role here at an industrial firm in Manila for quite some time now. This is my dream company. 5 years and counting na po ako dito. Pouring my heart and soul into every task assigned to me. Napaka-consistent ko sa pag-strive to exceed expectations and contribute positively to the growth and success of our team. Imagine na lang yung saya at excitement ko when the opportunity for a promotion arose. I am confident na makukuha ko yung position ko kasi I know I deserve it. Yun pala. Despite my qualifications, experience, and undeniable dedication to my work, hindi ako ang napili. And what stings the most is the realization that the decision might have been influenced by gender bias. I could not help but notice that all the individuals who were considered for the promotion were men. Hindi ko naman dinidiscredit yung abilities nila or accomplishments, kaya lang it's disappointing to think that my gender may have played a role in the decision-making process. Pasok na pasok sa criteria ng pagiging double standard. As if my efforts and capabilities are being judged simply because I am a woman. Sobrang injustice yung nangyari sa akin dito, Pabs. Sabi ko sa sarili ko, baka hindi na ako mag-grow sa company na ito or any other company na related kapag ganito lang ang mangyayari. It's not just about missing out on a little or a title or salary increase. It's about the message it sends about equality and fairness in the workplace. Yung job ko ngayon, it pays the bills and I'm comfortable pero I'm the type of person na maambisyon. I need advice whether to stay sa work ko ngayon or to seek na lang sa ibang employment para sa career growth ko. Ayan po ang istorya na binahagi sa atin ni Ana, from Manila. Or I'm assuming na nasa Manila yung company so nasa Manila siya. Okay. So, yes, Kuya Oxy, go. Wait lang. Yes. Go ahead, Kuya Oxy. So, I want to hear your thoughts regarding this one.
All right. So to Ana, I would like to start my insight about this story mo by saying na everything happens for a reason. I know na you expected too much na makukuha mo yung title or yung position na pinakaasa mo. Yes, it's kind of disappointing talaga na hindi sa'yo napunta yung position. Nabanggit mo kanina na dream company mo yung pinagtatrabahuhan mo ngayon. I know na masaya ka dyan. Pero dahil dun sa nangyayari, parang medyo sabi mo, feeling mo baka hindi ka na mag-grow dun sa yung career mo. Yun nga, yung sabi ko kanina, may mga dahilan kung bakit hindi ka siguro napili. I don't want to be to bias din na parang nag-assume ka na tawag dito na mga lalaki lang yung pinipili. I know na sabi mo nga confident ka sa work mo for 5 years, dedicated ka, binigay mo yung lahat, yung effort mo. Siguro may nakita din yung yung company na I know naman na qualified din naman yung guy na napili para doon sa posisyon. Pero kung sa tingin mo hindi ka na masaya sa company dahil because of your disappointment, pag-isipan mong mabuti. Lagi mo lang tatandaan your value. Na tawag dito, your value doesn't decrease based on someone else's inability to see your worth. I know na magaling ka sa trabaho mo. I-gauge mo yung sarili mo kung talagang masaya ka pa or hindi na. Pero kung pipiliin mo, ayoko magsabi na umalis ka na sa company na yan. Kasi mahirap lumipat ng ibang company and you'll be starting from the scratch. Pero ito lang ang pakatandaan mo. I'll be firm with this. Only the right place can value you the right way. Hanapin mo yung tamang place na yon na sa tingin mo na mag-value kung ano yung ability mo, kung anong meron ka, kung ano yung kaya mong i-offer. Siguro hindi yan yung tamang company or yung tamang place na mag-value sa'yo, pero trying to find out kung saan ma-value or na mati-treasure ka. So yun lang naman, wala na akong ibang ma-advise sa'yo. Yun nga, like what I mentioned earlier, hanapin mo kung saang company yung kaya kang i-treasure. Once again, only the right place can value you the right way. Okay? Tandaan mo yan lagi. Kahit dream company mo pa yan, kung hindi ka na may vina-value, then so be it. Hanapin mo yung tamang place na ma-value ka. Yun lang. Ayun, thank you for the insight, Kuya Oxy. Sabi ni Ate Lynn, huwag kang mawala ng pag-asa. Di pa yun yung para sa'yo. Malay mo, sa susunod na buwan, taon, isa ka sa mga mapapromote, sabi. Huwag kang umalis hanggang nakahanap ka ng mga palilipatan din leave. Sabi ni Idol Bob, actually yun yung point na isang nandito na isang kinuha ko Thanks sa Idol Bob, Kuya Bob, si Sir Bob pala, I should say. Lipat ka ng work yung makikita yung worth mo habang bata ka pa. Pwede ka pang mag-jump ng work, sabi ni Ate Rochelle. Okay. Ito po yung mga ko lang na nasa isip ko lang to I wish to know, I'd be very happy to know, Ana, kung ilang beses na ilang beses ka nang na-turn down sa any kind of promotion. Kasi yung isang beses na ma-turn down ka sa promotion, medyo medyo parang hindi ba masyadong mabilis yung pag-judge natin to say that your company is biased towards the male gender, 'di ba?
Kala ko radyo pinapakinggan ni Boss Merly, sabi ni si Mami Rose ata to eh. Hello Mami Rose. Oh, ayan. Si Utol Rod andito rin. Hello, good evening po sa inyo. Hello, welcome po sa Wednesday edition ng Kwento Mo kay Tito Pabs. Welcome everyone. Yes, it's me po DJ. Hello po Mami Rose. Ayan. So kung ito po ay first time pa lang naman nangyari kay Ana, then I don't think na ito ay related sa gender bias. No? What I can say that being said, kung isang beses pa lang nangyari to, stay ka muna dyan. Kasi nabanggit ni Kuya Oxy, nakapakahirap pumanap ng trabaho. And especially in this case, ikaw nagsabi mismo na it is your dream company, it is perhaps your dream job. At 5 years ka na. There's a specific reason why you stayed for 5 years here. Kung itong kumpanyang to is gender bias, hindi ka tagal lang 5 years. And perhaps perhaps sa katulad mo na medyo alam mo Kuya kasi na ang basa ko sa kanya competitive si Ana. Ito yung klase ng tao. Ito yung klase ng tao na sa classroom siya yung gusto niya lagi yung grades niya is flying colors. First honor. Yes. Siya yung competitive na hindi bida-bida. Di ba? May mga ganun, may competitive na bida-bida pero based on sa niya, parang siya. Okay naman hindi yung yung competitive na hindi nakakainis. Nakaka-inspire pa nga actually. Yung datingan niya, 'di ba? Yes, it's true sabi ni Mami Rose. Idol bago kang gupit, ano to? Bumata mo ka ba idol si Daddy Junsi siguro. Si Daddy Junsi. Ayun. Nagmukhang fetus ba? Nagmukhang fetus sa sobrahan. So let's not be quick to judge the company. Sabi natin Mira TV, value yourself, your voice, your body, your opinions, your dreams, your pride and your ego. You have the right to take you up space. If di ka na masaya, alis na at mag-umpisa ka ulit sa ibang company na maraming opportunity. Ayan. Opo. Yung mga advice naman po na sinishare ng ating mga viewers, these are also valid, no? Wala naman tayong tama at maling advice dito because the goal is for her to succeed in life. Yun naman ang gusto natin. What I'm just trying to point here is since ito established na siya. Napakahirap pong especially in this case naman na binanggit niya sa letter niya na dream job naman niya yan. Diba? Dream company nga niya. Kasi sayang lang din. Ngayon, kung ito is multiple times na nangyayari, let's say for example, this is the 3rd time na tinurn down siya and nakita niya lahat ng pumasok na na-consider for the same position are male sa 3 beses na yan, then perhaps pwede siya lumayas. Actually, pwede pa niyang ireklamo sa DOLE yan. Diba? Ang pagkakaalam ko may kaso yung ganito eh. May kaso sa ganyan. So, I'm not sure. Kung may expert po dyan regarding sa labor code or what not, we'll welcome po yung thoughts niyo regarding this. Minsan kasi palakasan sa company kaya nakakalungkot. Yes, minsan tama yan. Meron kasi minsan 'di ba may kasabihan na it's not about what you know, it's who you know. Yes. 'Di ba? Parang ganun yung yung term na palakasan nga. Ayun, sabi ni Idol Bob, do not compare yourself with others. Yun ang magiging sanhi ng disappointment. Everything happens for a reason, sabi. Ayun po ha. Regarding dun sa ni Utol Bob, yung ito pa isang sakit din ng tao yata. We expect too much. Hindi pa po napipisa ang itlog, nagbibilang na tayo ng sisiyo. It's okay to hope. Walang problema if you are hoping for a position, that's fine. It's just hoping. Pero yung downright expecting na sinasabi mong, akin na to, ako ang matatanggap. Paano pag hindi ikaw ang natanggap? Diba ang sakit? Crayola. Ang kalalabasan niya. Crayola ka, diba? Diba? Oo. Yun. Kasi ito quiz I learned this the hard way
Oo, ganun din ako dati. But then I taught myself to just hope for things to happen. And ito po isa pa, no? Do not ever focus or do not work on the goal. Ha? Yung day 1 po natin, yun lang yung araw na i-dedicate natin dun sa goal natin na gusto nating, let's say for example, this year gusto ko magkaroon ng coaching bago. Yan, first car ko to for example. Yung day 1 lang, dun lang natin kailangan yung day 1, dun lang natin kailangan ituon yung attention natin sa goal. And then for the rest of the year for the rest of the year, ang kailangan mong focus is your attitude. Diba? Do not focus on the dream or the goal. Ang kailangan po natin pagtrabahuan is yung attitude, because yung attitude is what we can control. We cannot control yung pagbili ng kotse or yung kasi wala pa naman natin yung we don't have the resources yet. No. What we can do, humble lang, di ba? Kalma lang. Correct. What we can do is to prepare ourselves na maging deserving tayo para dun sa goal na yan. Oh, what are the things na nakalakip niyan? Syempre po, yung magtyaga ka. Tyaga. Araw-araw yan. Attitude. Yan. You, Marmerly. Yes, true, sabi ni Mami Merly. Yes, exactly, Idol Pop, sabi ni Sir Bob. Wag na po inapakan siya gaya walang sahod para lapit doon. Aalis na lang po siya, sabi. Ipasa, Diyos na lang lahat po. Siya papala rin. Kasi di ba yung dream company niya yun, dream job niya. Dream company niya eh. So ang advice ko, try niyo lang ulit muna. Positive attitude sabi ni try lang ulit. 'Di ba? Kasi dream company niya yun eh. Parang nagdadalawang isip siyang umalis kasi siyempre dream company nga niya. Yes. At saka maraming mga bagay na hindi nakuha sa first try. 'Di ba? Yung bumbilya na nga lang na ginagamit natin ngayon libo yan bago na perfect eh. Yung konsepto, yung working concept. Try until you succeed, 'di ba? Oh, yes. Until ikaw ay ayan. Hindi try until you die, ha. Ayan. At saka sa panahon po kasi ngayon yung kailangan practical din tayo konti. Hindi ko sinasabi na magpakakulong tayo sa trabaho ang ayaw natin, ha. Hindi, ang inaano ko lang kasi sayang lang kasi nabanggit kasi dito lang po sa kaso na ito, nabanggit niya kasi na gusto niya yung company. Nakakapanghinayang naman kung iiwan niya lang just for this one. So practical, pagtiyagaan mo muna, and then by the time na dumating ulit yung opportunity na na may promotion, sunggaban mo. At pag hindi ka pa rin natanggap, siguro pwede nang lumipat. Hello, Utol Kai. Tapos si Idol Bob din natin nagsabi nito kanina. Maging sigurista. Hindi po kasalanan na maging sigurista pag ang pinag-uusapan is trabaho, ha. Sa relasyon, sa pag-ibig, pangit yung sigurista, pangit na ugali yon. Pero pagdating sa trabaho, professional lang pinag-uusapan natin. Maging sigurista ka, pag nag-resign ka ba dyan, may pupuntahan ka sigurado. Kung wala, wag ka muna magre-resign. Diba? Trabaho din kasi maraming sipsipan eh. Tama. Sipsipan sa... Diba? Let's face the fact na pag sa kumpanya po, yes, we can be loyal to our company, pero we are only being paid by our service, not by our loyalty. Ha? Yes. Kahit gaano tayo ka-loyal, kung mag-absent tayo, hindi tayo sasweldohan. Kung mag-underperform tayo, liligwakin tayo, natanggalin tayo. Tama. Right? So, ayun po. So, make sure. Kaltas. Pag overtime, walang dagdag. Yes. Ang tawag doon, Daddy, OTY. Oo. Ayan. OTY. OTY. Ganyan. Diba? Naalala ko. Ganun eh. Naalala ko. Sa pinasukan ko dati na company. Nauso ang bayad na ang paid minutes. Kasi pagkatapos ng shift, merong Yes. parang debrief
Sabi ko, lakas ng loob ko, ewan ko bakit. Kasi tinanong ko yung visor ko, sabi ko, are we being paid? Are we being paid for this for the debrief after shift? Kako. Tinanong ko siya, hindi daw. Sabi ko, why? Sabi ko, don't you know that it is so unproductive to make your agent stay unpaid? Kako, even if it is just for a minute, kako ganun. Nakatingin siya sa akin. Kasi close kami noon. Close kami pero nagbabardagulan kami sa office. Tapos napatingin siya sa akin. And then kinagabihan noon, in-announce nila, lahat ng team meeting after shift is paid na. Ay speaking of that, may napasukan ng company before na lalo na pag frontliner ka sa BPO, pag lumagpas ng halimbawa, yung call mo 'di ba, mag-end na yung shift mo. Napasukan ka ng call. Kung ilang minutes yung nag-exceed doon sa time mo, paid na yon. Paid na rin. Considered OT. Naman maano yung sa Avaya na ilang minutes yung yung naging overtime mo. Paid yun. Oo. Avaya, oh my gosh. Avaya, naalala ko. Ayan. Yung Avaya po is the handset or yung brand na para sa VoIP. Yan yung telepono ginagamit sa mga BPO or mga call center call centers. Ayan. Alay ko po kung bilog ng pagsubok lang 10 beses na mapapromote na siya. Oo nga, di ba? Malay mo next time, dire-diretso na pa lang. Good evening, boss. GYC lang po, sabi ni Ate Riam. Ayun. Di ba? So, ang saya ng ganitong din niya sa akin Dad? Kasi may experience din din pala. Yung pangarap ko talaga is maging, yung mga police or army or maging bodyguard. Yun yung pangarap ko dati. So, may sa akin ng trabaho na kung pwede ba ako mag-VIP bodyguard. So, pinasok ko yung VIP bodyguard. Siyempre, pangarap ko yung mga trabahong ganun. Siyempre, yung parang, siyempre, ganun ba sa mga yun na yun. Tapos, siyempre, once bodyguard ka, sinasamahan mo yung bossing mo kung saan siya pumunta, di ba? Siyempre, armado ka, siyempre din. So, ayun nga, yung pag-interview sa akin is 8 hours lang talaga yung trabaho. So, minsan umaabot kami ng madaling araw na tapos walang overtime. Sabi ko, tama pa ba to? Siyempre, dream job ko din yun. Parang gusto ko yung trabaho na yun. So, wala akong magagawa kundi nag-stay na lang muna ako hanggang sa nakalipat ako ng trabaho. Yun yung ginawa ko. Pero nagbalak na ako kahit dream job ko pa yun, iiwanan ko kasi siyempre hindi na tama yung sa company. You are being you are being exploited. Abuse. Dun sa Oo. Hindi sapat yung sinasahod nila kasi umabot kami ng madaling araw tapos walang overtime. Din delikado din yung trabaho ko. Hindi basta-basta maging VIP bodyguard. Dapat may hazard pay pa yung mga ganyan. At saka may naabot ko ng hazard. Night differential. Siguro umabot ako ng mga siguro mga 11 months o magwa 1 year siguro ako doon. Tapos so, syempre, pag-resign ko, walang bayad. Sabi ko, okay na, balo kasi buhay nyo. Inyo na yun. At nakalipat ako sa trabaho. Oo, di ba? Congratulations. Congratulations. Ay, may pala ako kay additional dun kay Ana. Di ba sabi niya, yung thinking niya ay gender bias yung company. Ang advice ko lang sa iyo, Ana, prove them wrong na not all work requires suit. It sometimes requires skirt. Na kaya din ng mga babae, na gawin yung kayang gawin ng lalaki dyan sa company nyo. Right. Correctus na purple na check na purple ball pen. Ano daw yun? Ay, Marge. Na-beard ako sa kagandahan ni Marge. Si Ate Marge. Iniwan ako ng mga PJ ko. Ay. Ba't naman iniiwan siya Ate Marge? Nalobat din ako. Nalobat pala. Mahinang nila lang ang mga cellphone nila. Oo. Nina. Ay, speaking of lobat, yung Meralco.
Ginagamit ko na ngayon yung mga quiz. Ginagamit ko na yung splitter ko ng charger. Tapos, Okay naman. Ay, Mga picture. hindi ka na malolobat. yayamanin ka kasi. Mahal eh. Oh, grabe. Grabe yung ano. Grabe. Yayawanin. Ay. Ano yun kasi Isend mo nga pala arcade, yun, Chong. rich kid. Isend mo nga. Kasi, Yes, bakit ah. yung nakuha ko eh. Yes, Ano ano. mga rich kid? Diba? Sige, Ate Marge. Oh, ano daw? Rich kid. Hindi. Kung yung option lang na mura, ganito sana. Yung walang static na, kahit gamitin mo yung charger and then yung, nagasabay. Bibili ko yung mura, syempre, di ba? Oh. Kaso, hindi Hindi, pero kung bibili ka naman na, nag-i-static yung mamahalin na lang. Para solid. Oh. Diba? Oh, tsaka para sa Sulit naman, kumikita naman tayo sa Popo. Oh, Kaya okay lang investment. mag-invest. Investment Oo. naman tawag dyan. Oo. So, Yeah. sa kanila si Sir Pops para mabawi yung binili niya. Ayan. Oo. Isend ko kay Ate Marge yung link ng Lazada. Ay, sa Lazada. Wala kami Ano, may dag... Meron din So, sa meron din sa Shopee. Try ko. Ayun, kuya. Hmm. Kuya Oxy, ano yun? And ay may dadagdag pa kay Ana. Okay na yun, ano? Siguro naman yes, nakapag-isip-isip na siya. Oo. Oh. Matalino naman siya, kayang-kaya niya yan. Oo. Oh, ang gawin niya, shot Na ano lang siya. I'm sure ano lang yun. Bugso ng Disillusion ba tawag damdamin. dun? Yes. Oo, bugso Kasi ng yun damdamin nga yung pakiramdam Nag-expect niya talaga na siya kasi. na gender bias yung company, 'di ba? Parang ano siya Hindi naman siya nag-aral sa Assumption College. Oo, assumptionista siya. Alam, baka makancel tayo dyan! Lala! Sorry, Ay, Ana. Mika. Oo. I didn't mean it. Oo. Nandiyan pa si Ana sa view, sa baba. Nanonood ba si Ana? Hindi ko sure, Dad, kasi hindi niya sinama yung yung handle niya rito sa Popo eh. So, hindi ko sure kung Nasaan ka andito ba, siya Ana? sa... At mag-shot Oo. puno tayo. Para sa problema. Shut po no. Diba? Oo. Shut po no. So, opo. Kaya yun po yung mga gusto pong mag-send ng mga letters nila. Ganito ka secure po yung identity ninyo. Kasi siyempre hindi ko naman makikita kung sino kayo dito sa Popo Live eh. So don't hesitate